So sa pagsubsob ng track ng bagyong Sipaeng, maapektuhan na ngayon itong Western Visayas area, Mindoro Province and Palawan, nitong mga pag-ulan na dadalhin itong bagyong Sipaeng. On the northern part naman, still apektado pa rin ang Calabarzon, Metro Manila area, parts of Central Luzon at magkakaroon pa rin tayo ng mga pag-ulan dito. Ngunit dito sa may hilagang bahagi ng Central at South at Northern Luzon ay humihina yung epekto ng mga pag-ulan, ngunit may ulan pa rin tayong inaasahan. So, yung concentration natin ngayon is nandito na sa may Southern Tagalog area at nakikita natin na possible lumabas itong ating bagyo mamayang gabi. Dito yan sa may Batangas area. So, mas maaga na yung, yung exit sa ating kalupaan dahil nga sumubsob at dahan-dahang aakyat papunta sa Batangas area at lalabas nga dyan sa may West Philippine Sea. Then makikita natin, no, so mananatili siyang severe tropical storm habang bumabaybay hanggang ditong makaabot sa West Philippine Sea. At nakikita natin, base sa ating latest track, no, sa Monday ng gabi, ito ay nasa labas na ng ating area of responsibility. Ano magiging epekto nito sa preparasyon para sa unda? So habang ito ay kumikilos bukas, papalayo ng ating bansa, humuhupa na yung mga pag-ulan dito sa eastern section ng ating bansa at dito naman sa west magkakaroon ng mga pag-ulan hanggang bukas. And on Monday, inaasahan natin na malayo na ito at hindi na makaka-apekto sa namang bahagi ng ating bansa. Kaya generally improved weather condition ang inaasahan natin on Monday at magiging good fair weather yung ating inaasahan over most parts of Luzon and Visayas pagdating ng Martes, November 1. Dito lang ang